Noong Nobyembre 2020, nagsimula akong magsagawa sa pagdidilig ng mga baguhan. Hindi nagtagal, hiniling ng leader na akuin ko ang responsibilidad sa pag-host ng mga pagtitipon ng grupo. Naisip ko, mukhang pinahahalagan ako ng leader. Maaari kayang nililinang niya ako? Kung magsisikap ako, baka iangat ako. Kaya, sa tuwing may nakikita akong tao sa grupo na nagbabanggit ng issue, aktibo akong tumutugon. Kapag nakikita ko na hindi naunawaan ng mga bagong kapatid ang isang bagay, masigasig ko silang tinutulungan. Kalaunan, kailangang pumili ang grupo ng 2 leader. At naisip ko, bagamat hindi ko pa nagagawa ng matagal ang tungkuling ito, itinuturing akong isang mahalagang miyembro ng grupo. Parami ng parami ang mga baguhang itinatalaga sa akin ng leader para diligan. At pinahahalagahan ako ng lahat. Kaya dapat ako ang mapili bilang leader, hindi ba? Pero, laking gulat ko nang mapili bilang mga leader ang 2 sister na mas bago pang nagdidilig ng mga baguhan kaysa sa akin. Higit pa roon, nung unang dumating ang 2 sister na ito, ako ang nagbahagi sa kanila ng mga prinsipyong kaugnay sa paggampan ng tungkuling ito. Pagdating sa mga prinsipyo, mas kaunti ang nauunawaan nila kaysa sa akin. At pagdating sa dami ng mga taong nadiligan at sa mga resulta mula sa mga tungkulin, ang layo nila sa akin. Bakit sila ang napili? Sa halip na ako. Ano na lang ang iisipin ng mga kapatid sa akin? Sasabihin ba nilang mas mababa ako kaysa sa 2 sister na ito na kakarating lang? Habang mas pinag-iisipan ko ito, mas nararamdaman kong sumasama ang loob ko at naaagrabyado ako. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilang isipin ang tungkol sa bagay na ito kahit habang kumakain o natutulog ako at talagang hindi ko mapatahimik ang puso ko. Pakiramdam ko, gaano man karami ang nagawa ko o gaano man ako nagdusa, walang nakapansin ito at nauwi lang sa wala ang lahat. Pagkatapos niyon, bagamat ipinagpatuloy kong gawin ang tungkulin ko, nawalan ako ng motibasyon. Kapag may nakikita akong nagbabanggit ng isang issue sa grupo, hindi ako nag-aabalang tumugon. Iniisip ko, hindi naman ako ang leader. Kaya bakit ako mag-aabalang magsalita? May iba rin namang sasagot maya-maya. Nang hilingin sa akin ng mga kapatid na mag-host ng isang pagtitipon, ayaw kong gawin iyon. Naisip ko, bakit pa? Wala namang tunay na katayuan sa pag-host ng mga pagtitipon. At hindi rin naman ako pahahalagahan ng sinuman dahil dito. At saka, kung hindi ako makakapagbahagi ng praktikal na pagkaunawang batay sa karanasan sa panahon ng pagtitipon, baka iisipin nilang lahat na wala akong mga katotohanang realidad at mamaliitin nila ako. Isa talaga itong hindi pinasasalamatang trabaho. Pinag-isipan ko ng mabuti ang bagay na ito, pero ayaw ko talagang gawin ang tungkuling ito. Pero pakiramdam ko, ang pagtanggi sa tungkulin ko ay mangangahulugan na hindi ako nagpapasakop. Kaya atubili ko itong tinanggap. Pagkatapos niyon, nanatili akong nanlalamig sa pagwawalang bahala at wala akong pagpapahalaga sa pasanin sa tungkulin. Unti-unti, nagiging mas mahirap para sa akin ang mga tungkulin ko at kapag nahaharap sa mga suliranin o mayroong mga kuro-kuro tungkol sa gawain ng Diyos ang mga baguhan, hindi ko alam kung paano ibahagi ang katotohanan para lutasin ang mga isyong ito. Parami ng parami ang mga baguhang huminto sa regular na pagdalo sa mga pagtitipon at wala akong pag-usad sa aking buhay pagpasok. Araw-araw, iniraraos ko lang ang mga tungkulin. Ginagawa ang mga ito ng parang robot. Nang marinig ko ang himnong, ang maniwala sa Diyos
ngunit hindi magtamo ng buhay, ay humahantong sa kaparusahan. Talagang nakaramdam ako ng pagkabagabag sa puso ko, na para bang ako ang mapaparusahan kung magpapatuloy ako ng ganito, at talagang nahihirapan ang puso ko. Masyadong lumala ang kalagayan ko na pakiramdam ko hindi ko na talaga kakayanin pa. Kaya naging bukas ako at ikinuwento ko sa leader ang tungkol sa kalagayan ko. Binasahan ako ng leader ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa inyong paghahangad, napakarami ninyong individual na mga kuro-kuro, pag-asam, at kinabukasan. Ang kasalukuyang gawain ay para pungusan ang inyong pagnanais na magkaroon ng katayuan at ang inyong maluluhong pagnanais. Ang mga pag-asam, katayuan, at mga kuro-kuro ay pawang mga klasikong representasyon ng satanikong disposisyon. Kayo ngayon ay mga tagasunod at nagtamo na kayo ng kaunting pagkaunawa tungkol sa yugtong ito ng gawain. Gayunman, hindi pa rin ninyo na isasantabi ang inyong pagnanais sa katayuan. Kapag mataas ang inyong katayuan, ay maayos kayong naghahangad. Ngunit kapag mababa ang inyong katayuan, hindi na kayo naghahangad. Palagi ninyong iniisip ang mga pakinabang ng katayuan. Bakit hindi makaalis ang karamihan sa mga tao sa pagiging negatibo? Hindi kaya talagang dahil lamang sa palaging malabo ang mga kinabukasan? Habang mas naghahanap ka sa ganitong paraan, mas kakaunti ang aanihin mo. Kapag mas matindi ang pagnanais ng isang tao sa katayuan, kailangan ay mas mahigpit siyang pungusan at mas nararapat siyang sumailalim sa matinding pagpipino. Ang gayong klaseng mga tao ay walang kwenta. Kailangan silang pungusan at hatulan ng sapat upang lubusan nilang bitiwan ang mga bagay na ito. Kung magpapatuloy kayo sa ganitong paraan hanggang sa huli, wala kayong mapapala. Yaong mga hindi nagsisikap na matamo ang buhay ay hindi maaaring mabago. At yaong mga hindi nauuhaw sa katotohanan ay hindi matatamo ang katotohanan. Hindi ka nagtutuon sa paghahangad na matamo ang personal na pagbabago at pagpasok, kundi sa halip ay sa maluluhong pagnanais at mga bagay na pumipigil sa iyong pagmamahal sa Diyos at humahadlang sa iyo na mapalapit sa Kanya. Mababago ka ba ng mga bagay na yaon? Madadala ka ba ng mga iyon papasok sa kaharian? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, pinaalalahanan ako ng leader. Kapag mas binibigyan natin ng bigat ang katayuan, mas lalong nagsasaayos ang Diyos ng mga sitwasyon para ibunyag at pungusan tayo. At nagbibigay daan ito sa atin para mapagtanto na mali ang mga pananaw natin sa paghahangad at para mabago natin ang mga ito sa madaling panahon. Napagnilayan mo ba kung bakit hindi ka pinili ng mga kapatid na maging leader ng grupo? Ano nga ba ang mga issue mo? Nung hindi ka napili bilang leader ng grupo, nawalan ka ng motibasyon na gawin ang tungkulin mo. Hindi ba't ipinapakita nito na hinahangad mo ang katayuan? Palagi mong hinahangad ang katayuan at ginagawa ang mga bagay para lang magmukhang may ginagawa. Kahit pa mabigyan ka ng katayuan, magagawa mo ba ng maayos ang gawain? Dahil sa paalala ng leader, kaya nagsimula akong magnilay sa aking sarili batay sa mga salita ng Diyos. Noong una akong magsimula sa tungkuling ito, madalas akong pinapahus ng leader sa mga pagtitipon at patuloy na dumarami ang bilang ng mga baguhang itinatalaga sa akin para diligan. Pakiramdam ko ay pinapahalagahan ako at itinuturing bilang isang taong nililinang at inaangat. At talagang ganado ako sa tungkulin ko. Ito man ay sa pakikipagbahaginan sa mga pagtitipon,
o pagdidilig sa mga baguhan. Nakakaramdam ako ng malaking pagpapahalaga sa pasanin. Pero kalaunan, napili bilang mga leader ng grupo ang dalawang sister na bago pa lang nagdidilig ng mga baguhan kaysa sa akin at pinanghinaan ako ng loob. Pakiramdam ko, pinahalagahan sila ng leader at tiningala at hinangaan sila ng mga kapatid. Samantalang, hindi man lang mahalaga kung naroon ako sa grupo. Kaya naman, biglang nawala ang motibasyon ko na gawin ang aking tungkulin at hindi na ako nag-abala pa sa mga isyu sa grupo. Nang partikular akong piliin ng mga kapatid para mag-host ng mga pagtitipon, naisip ko na hindi mahalaga ang tungkuling ito at hindi ako bibigyang daan na makuha ang paghanga at pagpapahalaga ng iba. Kaya, ginampanan ko na lang ang tungkulin ko ng pabasta-basta. Sa puntong ito, nakita ko na ang kalagayan ko ay katulad mismo ng inilantad ng Diyos. Kapag mataas ang inyong katayuan, ay maayos kayong naghahangad. Ngunit kapag mababa ang inyong katayuan, hindi na kayo naghahangad. Palagi ninyong iniisip ang mga pakinabang ng katayuan. Ang hinahangad ko ay reputasyon at katayuan. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Para sa mga antikristo, ang reputasyon at katayuan ang kanilang buhay at ang kanilang panghabang buhay na layon. Sa lahat ng kanilang ginagawa, ang una nilang isinasaalang-alang ay, ano ang mangyayari sa aking katayuan at sa aking reputasyon? Ang paggawa ba nito ay magbibigay sa akin ng magandang reputasyon? Itataas ba nito ang aking katayuan sa isipan ng mga tao? Iyon ang unang bagay na kanilang iniisip, na sapat na patunay na mayroon silang disposisyon at diwa ng mga antikristo. Iyon ang dahilan kaya kinukonsidera nila ang mga bagay sa ganitong paraan. Kahit na naniniwala rin sa Diyos ang mga antikristo, itinuturing nila ang paghahangad sa reputasyon at katayuan bilang katumbas ng pananalig sa Diyos at tinatrato ang dalawang bagay na ito ng magkapantay. Ibig sabihin, habang tinatahak nila ang landas ng pananalig sa Diyos, hinahangad din nila ang kanilang sariling reputasyon at katayuan. Masasabi na sa puso ng mga antikristo, ang paghahangad ng katotohanan sa kanilang pananalig sa Diyos ay ang paghahangad sa reputasyon at katayuan. At ang paghahangad sa reputasyon at katayuan ay ang paghahangad din sa katotohanan. Ang magkamit ng reputasyon at katayuan ay ang magkamit ng katotohanan at buhay. Kung nararamdaman nila na wala silang kasikatan, pakinabang, o katayuan, na walang tumitingala sa kanila, nagpapahalaga sa kanila, o sumusunod sa kanila, sobrang bigong-bigo sila. Naniniwala silang wala nang saysay pang maniwala sa Diyos. Wala na itong kabuluhan. At sinasabi nila sa kanilang sarili na, bigo ba ang gayong pananalig sa Diyos? Hindi ba't wala na akong pag-asa? Madalas na kinakalkula nila ang gayong mga bagay sa kanilang puso. Kinakalkula nila kung paano sila makalilikha ng sariling puwang sa sambahayan ng Diyos, kung paano sila maaaring magkaroon ng matayog na reputasyon sa iglesia, kung paano nila mapapakinig ang mga tao kapag nagsasalita sila, at mapapasuporta sa kanila kapag kumikilos sila, kung paano nila mapapasunod sa kanila ang mga tao nasaan man sila, at kung paano sila magkakaroon ng maimpluwensyang tinig sa iglesia at ng kasikatan, pakinabang, at katayuan. Talagang pinagtutuunan nila ang gayong mga bagay sa puso nila. Ang mga ito ang hinahangad ng gayong mga tao.
Ganap na inilalantad ng mga salita ng Diyos ang tunay na kalagayan at kondisyon ng mga antikristong naghahangad ng reputasyon at katayuan. Nakita ko na katulad ng isang antikristo, labis kong pinahalagahan ang reputasyon at katayuan. Palaging gustong magkaroon ng posisyon kasama ang iba. Palaging gustong pahalagahan at hangaan ng iba. Umaasa na ang mga tao ay magmamalasakit at makikinig sa sasabihin ko. Pakiramdam ko, tanging sa ganitong paraan, maaaring maramdaman ang aking presensya at magkaroon ng halaga ang aking buhay. Pakiramdam ko, kung wala akong katayuan at hindi ko makukuha ang paghanga at pagpapahalaga ng iba, walang kabuluhan ng lahat ng ginagawa ko. Bagamat tila nananampalataya ako sa Diyos at ginagawa ko ang aking tungkulin, ang totoo, hindi ko ginagawa ang mga bagay na ito para hangarin ang katotohanan. Hindi rin para palugurin ang Diyos o isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Itinuring ko ang tungkulin ko bilang isang kasangkapan para magkamit ng katayuan. At inisip ko lang kung mayroon ba akong posisyon kasama ng iba at kung maaari ba akong hangaan at pahalagahan ng iba. Hindi ko kailanman isinaalang-alang ang mga hinihingi o ekspektasyon ng Diyos para sa akin sa tungkuling ito o kung paano ko dapat palugurin ang Diyos. Nang hindi ko makuha ang paghanga ng iba sa aking tungkulin, naging negatibo, pabaya, at puno pa nga ako ng mga reklamo. Napagtanto ko na ang mga pananaw ko sa paghahangad ay katulad ng sa isang antikristo at na pinahalagahan ko ang reputasyon at katayuan ng higit pa sa lahat ng bagay. Binigyan ako ng iglesia ng pagkakataon na gawin ang tungkulin ko sa pag-asang hahangarin ko ang katotohanan sa tungkulin ko at iwawaksi ang aking tiwaling disposisyon para makamit ang pagliligtas ng Diyos. Pero hindi ko alam ang mabuti sa masama. At pagkatapos gumawa ng kaunting gawain at magkaroon ng kaunting kapital, gusto kong manguna sa grupo at hangaan ako. At nang hindi matupad ang pagnanais ko para sa katayuan, niayaw ko nang gawin ang tungkulin ko. Ginamit ko pa nga ang tungkulin ko para ilabas ang aking pagkadismaya. Ayaw kong tugunan ang mga isyu sa grupo at hindi ko man lang isinaalang-alang ang mga interes ng iglesia. Hindi ba't lantaran akong kumukontra sa Diyos? Mula simula hanggang katapusan, ginagamit ko ang tungkulin ko para matugunan ang aking ambisyon at pagnanais na hangaan ng iba. Sa anong paraan ako mayroong anumang pagkatao o katwiran? Hindi hinahangad ng mga antikristo ang katotohanan at wala silang may takot sa Diyos na puso kahit katiting. Pinoprotektahan lang nila ang kanilang personal na reputasyon at katayuan, hindi ang gawain ng iglesia, at wala silang pagkatao. Paanong naiiba ang pag-uugali ko sa isang antikristo? Nang naisip ko ito, medyo natakot ako. At naramdaman kong talagang mapanganib na ang kalagayan ko. Kalaunan, pinagnilayan ko ang tungkol sa patuloy kong pagnanais na maiangat. Tinatanong ang sarili ko, ano nga ba mismo ang mga prinsipyo ng iglesia para sa pag-aangat at paglilinang ng mga tao? Isang araw, habang nasa isang pagtitipon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ano ang mga hinihinging pamantayan para sa mga superbisor ng iba't ibang item ng gawain? Mayroong 3 pangunahing pamantayan. Una, dapat ay mayroon silang abilidad na maarok ang katotohanan. Tanging ang mga taong nakakaarok sa katotohanan ng dalisay na walang pagkabaluktot at nakabubuo ng mga konklusyon ay mga taong may mahusay na kakayahan. Ang mga taong may mahusay na kakayahan, kahit papaano, ay dapat magkaroon ng espiritual na pangunawa
at kakayahang kumain at uminom ng mga salita ng Diyos ng mag-isa. Sa proseso ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, dapat ay magawa nilang tanggapin ng nakapagsasarili ang paghatol, pagkastigo, at pagpupungos ng mga salita ng Diyos, at hanapin ang katotohanan para malutas ang sarili nilang mga kuro-kuro at imahinasyon at ang karumihan ng sarili nilang kalooban, pati na rin ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Kung maaabot nila ang pamantayang ito, nangangahulugan ito na alam nila kung paano danasin ang gawain ng Diyos at pagpapamalas ito ng mahusay na kakayahan. Pangalawa, dapat silang magbuhat ng pasanin para sa gawain ng iglesia. Ang mga taong tunay na nagbubuhat ng pasanin ay hindi lamang may sigasig. Mayroon silang tunay na karanasan sa buhay, nakauunawa ng ilang katotohanan at nakikilatis nila ang ilang problema. Nakikita nila na sa gawain ng iglesia at sa hinirang ng mga tao ng Diyos ay maraming suliranin at problema na kinakailangang malutas. Nakikita nila ito sa kanilang mga mata at nag-aalala rito sa kanilang puso. Ito ang ibig sabihin ng pagbubuhat ng pasanin para sa gawain ng iglesia. Kung ang isang tao ay mayroon lamang mahusay na kakayahan at kayang umarok sa katotohanan, pero siya ay tamad, nag-iimbot ng mga kaginhawahan ng laman, ayaw gumawa ng tunay na gawain, at gumagawa lang ng kaunting gawain kapag ang itaas ay nagbibigay sa kanila ng deadline na tapusin ito, kapag hindi siya makaiwas sa hindi paggawa nito, kung gayon, isa itong tao na walang pasanin. Ang mga taong walang pasanin ay mga taong hindi naghahangad sa katotohanan, mga taong walang pagpapahalaga sa katarungan at mga walang kwenta na ginugugol ang buong araw sa katakawan nang hindi pinag-iisipan ng seryoso ang anumang bagay. Pangatlo, dapat magtaglay sila ng kapabilidad sa gawain. Ano ang ibig sabihin ng kapabilidad sa gawain? Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay hindi lang nila kayang magtalaga ng gawain at magbigay ng mga tagubilin sa mga tao, kundi kaya rin nilang tukuyin at lutasin ang mga problema. Ito ang ibig sabihin ng magtaglay ng kapabilidad sa gawain. Dagdag pa rito, kailangan din nila ng mga kasanayan sa pag-oorganisa. Ang mga taong may kasanayan sa pag-oorganisa ay partikular na mahusay sa pagtitipon ng mga tao, pag-uorganisa at pagsasaayos ng gawain at paglutas ng mga problema. At kapag nagsasaayos ng gawain at lumulutas ng mga problema, kaya nilang lubusang kumbinsihin ang mga tao at mapasunod ang mga ito. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mga kasanayan sa pag-uorganisa. Kayang isakatuparan ng mga tunay na may kapabilidad sa gawain ang mga partikular na trabahong isinasaayos ng sambahayan ng Diyos. At kaya nila itong gawin ng mabilis at nakatitiyak nang walang anumang kapabayaan. At higit pa roon, kaya nilang gawin ng maayos ang iba't ibang trabaho. Ito ang tatlong pamantayan ng sambahayan ng Diyos para sa paglilinang sa mga lider at manggagawa. Kung nakatutugon ng isang tao sa tatlong pamantayang ito, siya ay isang pambihira, may talentong individual at dapat siyang iangat, linangin at sanayin kaagad. At pagkatapos magsanay ng ilang panahon, maaari na siyang tumanggap ng gawain. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na sa sambahayan ng Diyos, ang pag-aangat at paglilinang sa mga tao ay hindi nakabatay sa kung sino ang pinakamatagal ng gumagawa ng kanilang mga tungkulin o kung sino ang pinakanagdusa. Hindi rin ito nakabatay sa kung sino ang may pinakamalapit na ugnayan sa mga lider. Ang pinakamahalagang salik ay kung ang isang tao ay naghahangad ng katotohanan, kung paano niya tinetrato ang kanyang mga tungkulin, at kung kaya ba niyang isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at gumawa ng aktwal na gawain.
Sa pagbabalik tanaw sa sarili ko, ayon sa mga hinihingi ng Diyos, nakita ko na hindi ako nagsikap na hangarin ang katotohanan at na ang mga araw ko ay iginugol ng may pusong puno ng paghahangad sa katayuan. Nang hindi ako magkamit ng katayuan, nabuhay ako sa pagkanegatibo at matagal na hindi umusad ang buhay ko. Ang isang punto lang na ito ay nagpakita ng hindi ko natutugunan ang mga pamantayan para maiangat. Gayun din, bagamat tila abala ako sa mga tungkulin ko, ang totoo, wala akong tunay na pagpapahalaga sa pasanin at nakatuon lang ako sa paggawa ng gawain para lang magmukhang may ginagawa. At kapag lumilitaw ang mga problema o suliranin, hindi ako tumutuon sa paghahanap ng mga katotohanang prinsipyo. Hindi rin ako madalas na tumutuon sa pagbubuod at pagninilay-nilay sa mga bagay na ito. Maraming beses, kumikilos lang ako kapag hinihimok at kapag tinutukoy ng leader ang mga isyo ko at ibinabahagi sa akin ang mga prinsipyo, saka ko lang nagagawang lutasin ang mga problema at naitutuwid ang mga paglihis. Isa pa, sa tuwing nagiging abala ang gawain, may ugali akong natataranta at hindi ko matukoy kung ano ang apurahan at kung ano ang hindi. Nang tingnan ko ito, nakita ko na napakarami kong pagkukulang at na ang hindi pag-aangat sa akin ng iglesia ay ganap na nagtatasa sa akin batay sa mga prinsipyo. Hindi ko nakilala ang tunay kong tayog kahit kaunti at talagang wala akong kamalayan sa sarili. Ang totoo, kahit na ginawa akong leader ng grupo, bagamat magdudulot ito ng pakiramdam ng pagiging tanyag, lubusan kong hindi magagawa ang aktwal na gawain ng isang leader ng grupo. At kung mangyari iyon, hindi ko lang mapipinsala ang mga kapatid, kundi maaantala ko rin ang gawain ng iglesia. Ang dalawang sister na naiangat ay mas pragmatiko sa kanilang mga tungkulin. At tumuon din sila sa pagninilay-nilay at pagbubuod sa mga problema at paglihis na lumitaw sa gawain nila. Sa mga pagtitipon, madalas ko silang naririnig na nag-uusap tungkol sa mga katiwalian na ibinubunyag nila habang ginagawa ang kanilang mga tungkulin at sa mga larangan kung saan sila nagkukulang. Ibinubuod at pinagninilayan nila ang mga dahilan ng kanilang mga kabiguan. At pinag-uusapan nila kung paano nila hinahanap ang katotohanan para maunawaan ang layunin ng Diyos at kung paano sila umaasa sa Diyos para lutasin ang mga suliranin kapag nahaharap sila sa mga paghihirap, pagkanegatibo at mga balakid. Nakita ko kung paano sila tumuon sa pagninilay-nilay sa kanilang sarili mula sa mga salita ng Diyos habang ginagawa ang kanilang mga tungkulin at sa paghahanap sa mga layunin ng Diyos. Nakita ko rin na nagsumikap sila sa mga prinsipyo at bagamat hindi pa sila nagtatagal sa paggawa ng kanilang mga tungkulin, taglay nila ang gawain at patnubay ng banal na espiritu. At paglipas ng ilang panahon, umusad sila ng husto. Sa puntong ito, naunawaan ko na sa harap ng pagbubunyag na ito, ang layunin ng Diyos ay bigyang daan ako upang makilala ang sarili ko. Para maituwid ko sa tamang panahon ang mga mali kong pananaw sa paghahangad at makatuon ako sa paghahangad ng katotohanan, nang sa gayon ay makausad ako at magbago. Nang mapagtanto ko ang mga bagay na ito, wala na akong anumang maling pagkaunawa o paglaban at ninais ko lang na hanapin ang katotohanan at higit na pagnilayan ang sarili ko sa pamamagitan ng gayong sitwasyon. Kalaunan, muli akong nagnilay-nilay. Nakita ko na sa pagkakataong ito, nang hindi ako iniangat, nalugmok ako sa pagkanegatibo dahil mali ang perspektiba ko. Inisip ko na ang pag-aangat ng iglesia sa mga tao ay katulad ng makamundong pagtataas ng ranggo sa mga opisyal at inakala ko na ang maiangat ay nangangahulugan na pagkakaroon ng katayuan. Kaya,
Noong hindi ako iniangat, naging negatibo at mahina ako. Ayaw gawin ang kahit anong bagay. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at mas naunawaan ko pa ng kaunti ang tungkol sa layunin at kahalagahan ng pag-aangat at paglilinang ng iglesia sa mga tao. Sabi ng Diyos, ano ang mga hinihingi ng sambahayan ng Diyos para sa iba't ibang taong may talento na iniaangat at nililinang? Upang maiangat at malinang ng sambahayan ng Diyos, sa pinakamababa, kailangang sila ay mga taong may konsensya at katwiran, mga taong kayang tumanggap sa katotohanan, mga taong tapat na gumagawa sa kanilang tungkulin, at mga taong kayang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. At sa pinakamababa, kailangang magawa nilang tumanggap at magpasakop kapag nahaharap sila sa pagpupungos. Ang resultang dapat makamit ng mga taong sumasailalim sa paglilinang at pagsasanay ng sambahayan ng Diyos ay hindi para maging mga opisyal o amo sila o pamunuan ang grupo, at hindi para payuhan nila ang mga tao sa paraan ng kanilang pag-iisip. At syempre, lalong hindi para magkaroon sila ng mas mahusay na mga profesional na kasanayan o mas mataas na antas ng edukasyon o mas mataas na reputasyon o na para maihalin tulad sila sa mga sikat sa mundo dahil sa kanilang mga profesional na kasanayan o mga tagumpay sa politika. Sa halip, ang resultang dapat makamtan ay na maunawaan nila ang katotohanan at maisabuhay ang mga salita ng Diyos, at na sila ay mga taong may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Habang nagsasanay sila, nauunawaan nila ang katotohanan at naaarok ang mga katotohanang prinsipyo at mas tumpak na nalalaman kung ano ang pananalig sa Diyos at kung paano sumunod sa Diyos. Lubos itong kapakipakinabang para sa mga naghahangad sa katotohanan para makamit ang pagiging perpekto. Ito ang epekto at pamantayan na nais matamo ng sambahayan ng Diyos sa pag-aangat at paglilinang sa iba't ibang uri ng mga taong may talento, at ito rin ang pinakamalaking bungang naaani ng mga taong iniangat at ginamit. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng katotohanan. Ang mga iniaangat at nililinang ay hindi gaanong nakahihigit sa iba. Ang lahat ay naranasan ang gawain ng Diyos sa loob ng halos parehong panahon. Ang mga hindi pa naiaangat o nalilinang ay dapat ding maghangad sa katotohanan habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Walang sino mang maaaring magkait sa iba ng karapatang hangarin ang katotohanan. Ang ilang tao ay mas masigasig sa paghahangad nila ng katotohanan at may kaunting kakayahan, kaya sila iniaangat at nililinang. Ito ay dahil sa mga pangangailangan ng gawain ng sambahayan ng Diyos. Bakit may gayong mga prinsipyo ang sambahayan ng Diyos sa pag-aangat at paggamit sa mga tao? Dahil may pagkakaiba-iba sa kakayahan at karakter ng mga tao, at pumipili ang bawat tao ng magkakaibang landas. Ito ay humahantong sa magkakaibang kahihinatnan sa pananalig ng mga tao sa Diyos. Iyong mga naghahangad sa katotohanan ay naililigtas at nagiging mga tao ng kaharian, habang iyong mga hindi talaga tinatanggap ang katotohanan na hindi tapat sa paggawa ng kanilang tungkulin ay itinitiwalag. Nililinang at ginagamit ng sambahayan ng Diyos ang mga tao batay sa kung hinahangad nila ang katotohanan at sa kung tapat sila sa paggawa ng kanilang tungkulin. Mayroon bang pagkakaiba sa hierarkiya ng iba't ibang tao sa sambahayan ng Diyos? Sa ngayon, walang hierarkiya pagdating sa iba't ibang posisyon, halaga, katayuan o kalagayan ng iba't ibang tao. Kahit man lang sa panahon na gumagawa ang Diyos para iligtas at gabayan ang mga tao, walang pagkakaiba ang mga ranggo, posisyon, halaga, o katayuan sa pagitan ng iba't ibang tao. Ang tanging mga bagay na nagkakaiba ay nasa paghahati ng gawain at sa mga tungkuling ginagampanan. Siyempre, sa panahong ito,
Ang ilang tao, bilang eksepsyon, ay iniaangat at nililinang para gumawa ng ilang espesyal na trabaho. Samantalang ang ilang tao ay hindi nakakatanggap ng gayong mga oportunidad dahil sa iba't ibang kadahilanan, tulad ng mga problema sa kanilang kakayahan o kapaligiran ng pamilya. Ngunit hindi ba inililigtas ng Diyos ang mga hindi pa nakakatanggap ng gayong mga oportunidad? Hindi iyon ganoon. Mas mababa ba ang kanilang halaga at posisyon kaysa sa iba? Hindi. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng katotohanan. Lahat ay may oportunidad na hangarin at makamit ang katotohanan. At tinatrato ng Diyos ang lahat ng patas at makatwiran. Sa anong punto mayroong kapansin-pansing pagkakaiba sa mga posisyon, halaga, at katayuan ng mga tao? Ito ay kapag dumating ang mga tao sa dulo ng kanilang landas at natapos ang gawain ng Diyos. At sa wakas ay nabuo ang isang konklusyon tungkol sa mga saloobin at pananaw na ipinapakita ng bawat tao sa proseso ng paghahangad ng kaligtasan, at habang ginagawa ang kanilang tungkulin, pati na rin sa iba't ibang mga pagpapamalas at saloobin nila tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, kapag may kumpletong talaan sa aklat ng Diyos. Sa panahong iyon, dahil iba-iba ang kalalabasan at hantungan ng mga tao, magkakaroon din ng pagkakaiba sa kanilang halaga, mga posisyon, at katayuan. Saka lamang mahihinuha at halos matitiyak ang lahat ng bagay na ito. Samantalang sa ngayon, pare-pareho ang lahat. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na hindi inaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos ang mga tao sa paraang ginagamit ng di nananampalatayang mundo, kung saan ginagawang opisyal ang mga tao at gumagawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili. Inaangat ng sambahayan ng Diyos ang mga tao para makapagkamit sila ng mas maraming pagkakataon na magsanay. Umaasa ang Diyos na sa kanilang mga tungkulin, mauunawaan ng mga tao ang katotohanan, nakikilos sila ayon sa mga prinsipyo, magkakamit ng kaalaman at pagpapasakop sa Diyos, at malalaman kung paano gawin ang kanilang mga tungkulin para matugunan ang mga layunin ng Diyos. Sa sambahayan ng Diyos, walang pagkakaiba sa katayuan anuman ang mga tungkulin. At ang pagkakamit sa katotohanan ay ang pinakamahalagang bagay. Naisip ko ang maraming pagkukulang na ibinunyag ko sa aking gawain ng pagdidilig sa mga baguhan. Minsan, kapag naghahain ng ilang kuro-kuro o katanungan ang mga baguhan, hindi ko alam kung paano lutasin ang mga ito. Pero sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan at pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos, nagkamit ako ng mas malinaw na pagkaunawa sa ilang katotohanan at nagkaroon ako ng higit na pagmamahal at pagpapasensya para sa mga kapatid ko. Ang lahat ng ito ay mga pakinabang na naidulot ng pagdidilig sa mga baguhan. Muli kong naisip kung paanong pinili ako ng mga kapatid para mag-host ng mga pagtitipon. Bagamat hindi ko makukuha ang paghanga ng iba dahil dito, palalakasin nito ang loob ko upang higit pang pagnilayan ang katotohanan, mas lumapit pa sa Diyos, at magsumikap sa paghahangad sa katotohanan. Sa pagninilay-nilay dito, labis akong naantig at nakaramdam ng pagsisisi. Pinagsisisihan ko na hindi ko alam kung ano ang mabuti para sa akin, na wala akong kamalayan sa sarili at na hindi ko naunawaan ang masisidhing layunin ng Diyos. Ang nakaantig sa akin ay na sa kabila ng pagiging sobra kong mapaghimagsik at kawalan ko ng katwiran, ginamit pa rin ng Diyos ang mga salita niya para bigyang liwanag at gabayan ako na maunawaan ang kanyang layunin, nang sa gayon ay magagawa kong huminto sa pagtahak sa maling landas. Puno ang puso ko ng pasasalamat sa Diyos at nagpasya akong hindi nahangarin ang kasikatan, pakinabang o katayuan. Handa akong magsisi.
Nagsimula akong tumuon sa paghahanap sa katotohanan sa aking mga tungkulin. At nang hindi na mamalayan, nagkamit ako ng kaunting kaliwanagan at pagtanglaw. At naunawaan ko ang ilang prinsipyo at nagkamit ako ng isang landas ng pagsasagawa. Sa mga pagtitipon, hindi na ako nakatuon sa kung paano makipagbahaginan sa paraan na pahahalagaan ako ng iba. Sa halip, nakatuon na ako sa pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos para maunawaan ang mga layunin niya. Pinagninilayan ang sarili ko sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at mas malinaw kong nakita ang aking tiwaling disposisyon at ang maling landas na tinahak ko. Sa pagsasagawa ng ganito, naramdaman kong mas napalapit ako sa Diyos. Kalaunan, iniangat sa grupo ang isang sister na hindi pa matagal gumagawa ng kanyang tungkulin. At bagamat medyo nabagabag pa rin ang puso ko, nagawa ko itong tingnan ng tama at hindi napigilan ng katayuan. Dahil alam kong napakarami kong kulang pagdating sa katotohanan. Ang kailangan ko ay hindi ang paghanga ng iba, kundi ang makaunawa ng mas maraming katotohanan, ang diligan ng maayos ang mga kapatid ko at tuparin ang mga tungkulin ko. Sinabi ko sa sarili ko, kahit hindi ako kailanman maiangat, magpapasako pa rin ako sa Diyos. Tatayo sa nararapat kong posisyon. Matatag na hahangarin ang katotohanan at gagawin ng maayos ang mga tungkulin ko. Ang hindi ko inaasahan ay na hindi nagtagal, napili ako bilang supervisor sa gawain ng pagdidilig. Nang mangyari ito, hindi ako natuwa sa pagkakamit ng katayuan. Sa halip, itinuring ko ito na isang responsibilidad. Marami akong kulang at napakalubha pa rin ang aking tiwaling disposisyon. Nag-alala ako na baka lilitaw muli ang mga dati kong isyu at na mabibigo ko ang layunin ng Diyos. Kaya madalas akong magdasal sa Diyos. Hinihiling sa Kanya, nagabayan at protektahan ako. Sa paglipas ng panahon, habang ginagawa ko ang mga tungkulin ko, medyo nagkaroon ako ng may takot sa Diyos na puso at sinimulan kong mas bigyang pansin ang mga tungkulin ko at mas pinag-iisipan ang mga ito. Ang pagkakaroon ko ng ganitong pagkaunawa at pagbabago ay lahat dahil sa mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.